Kung sinabi sa akin bago ako umalis ng bahay na hindi magiging madali ang biyahe na ito, baka pinag-isipan ko kung itutuloy ko. Pero minsan, hindi naman natin alam kung ano naghihintay sa atin sa dulo ng daan. At siguro, yun na rin yung dahilan kung bakit tayo bumibiyahe. Hindi lang para makarating tayo sa isang lugar, kundi para maranasan na rin natin ang mga kwentong kailanman hindi natin makaplano. Magandang araw, ako si Sir Nuts at welcome sa unang episode ng biyahe ni Sir Nuts. Ngayong araw, ang plano ay simple lang, isang ride papuntang Sonyo camping site. Akala ko magiging matahimik ang araw na ito. Konting ride, konting camping, at maraming magagandang tanawin. Kagaya ng bawat biyahe, magsimula muna tayo sa paghahanda. Sinisigurado kong maayos ang mga gamit, handa ang motor, at wala akong makakalimutan bago bumiyahe. Hindi ko man alam ang eksaktong mangyayari sa araw na ito. Isang bagay lang ang nasisigurado ko, bawat biyahe ay lagi may bagong kwentong ituturo. At minsan, ang mga hindi inaasahang pangyayari ang siyang nagiging pinakamasarap balikan. Sa puntong ito, wala akong idea na ilang oras lang ang lilipas at susubukin na pala ako ng daan. Pero ngayon, simulan muna natin ng adventure. Sa wakas, nagsimula na ang biyahe. Habang unti-unti kong iniiwan ang syudad, iba pa rin ang pakiramdam kapag alam mong papalapit ka na sa panibagong adventure. Sa pagkakataong ito, hindi lang ako ang bumibiyahe. May kasama rin akong backup car na minamaneho ni Jaytan. Malaking tulong na may kasamang sasakyan, lalo na kapag camping ang lakad at marami kaming dalang kagamitan. Habang binabaybay namin ang kalsada, maayos pa naman ang panahon at magaan ang takbo ng biyahe. Walang anumang sinyalis na ilang oras lang ang lilipas, magbabago lahat ng plano namin. Bawat kilometro na tinatahak namin, mas tumitindi ang excitement, mas papalapit kami sa camping site at mas lumalapit din kami sa mga pagsubok na hindi pa namin alam na naghihintay sa amin. Sa sandaling ito, ini-enjoy lang muna namin ang bawat tanawin, bawat liko ng kalsada, bawat minutong kasama namin ang isa't isa sa biyahe. Dahil minsan, ang pinakamagandang alaala ay nagsisimula sa mga sandaling mukhang ordinaryo lang, pero hindi namin alam, eto na pala ang simula. Habang tumatagal ang biyahe, napapansin ko na unti-unti nagbabago ang panahon. Kanina, maliwalas pa ang langit. Pero habang papalapit kami sa Sonyo camping site, dumadami na ang ulap na para bang anumang oras ay bubuhos na ang ulan. Sa una, hindi ko pa ito gaano pinansin. Sanay tayo yung mga rider na nakakasalubong tayo ng mga ulan paminsan-minsan. Kaya tuloy lang ako sa biyahe. Pero habang papalapit kami sa destinasyon, ramdam kong iba na ang panahon. Unti-unti na rin nagbabago ang kondisyon ng daan. At doon ko naisip na baka hindi na ito magiging madaling ride para sa amin. Hindi pa namin alam pero ito pala ang simula ng totoong challenge namin. Pagdating namin ng Wawa, huminto muna kami para hintayin ang tour guide na sasama sa amin packet ng Sonyo camping site. Habang naghihintay kami, naiinip na rin si Jaytan. Kaya napagdesisyon na namin na umakyat na lang at salubungin na lang sa daan ang aming tour guide. Nauna na siyang umalis at ilang sandali lang pagkatapos ay sumunod na rin ako. Habang inaandar ko ang aking motor, ay may isa pang motor na nakaparada sa aking unahan. Akala ko kakayanin kong dumaan sa gilid kahit na medyo alanganin ng espasyo. Kumpiyansa akong makakalusot ako. Pero dahil maputik at madulas ang daan, bigla ako nawala sa balanse at tumumba ang motor ko. Hindi na rin napansin ni Jaytan ang mga nangyari dahil nakalayo na rin siya. Pero buti na lang, may mga taong malapit at tinulungan agad ako. Habang tinatayo namin ang motor, sabi nila mas delikado pa raw ang daan sa itaas. Sa puntong iyon, alam kong hindi na magiging madali ang pag-akyat. Pero dahil nandito na kami, kailangan na lang namin ituloy ito. Habang nagpapatuloy kami sa aming biyahe, ay sa wakas nakasalubong na rin namin ang aming tour guide. Medyo gumana ang pakiramdam ko kasi may mangunguna na sa amin sa daan. At sinabihan ko kaagad siya na, "Boss, alalayan mo ako ha. Mukhang mahihirapan ako sa daan." Simula nung una kong pagtumba, mas naging maingat na ako ngayon sa bawat pag-akyat at bawat pagliko. At bago nga pala tayo magpatuloy, gusto ko muna ipakilala ang buong team na makakasama ko sa adventure na ito. Tatlo kaming bumibiyahe papuntang Sonyo camping site. Siyempre, kasama ko si Jaytan, ang driver ng backup car. At kasama rin namin si Christian, ang aming drone pilot. Sa ngayon, hindi ko muna siya maipapakita ng maayos sa camera kasi medyo nahihiya pa siya, pero kilala ko yan. Mamaya, kahit anong iwas yan sa camera, sigurado akong mahahagip at mahahagip pa rin siya. Kaya abangan nyo lang. Habang umaakit kami, napansin ko rin na palakas ng palakas ang ulan. Unti-unti na rin nagiging maputik ang daan. At ramdam ko rin na mas magiging mahirap pa ang mga susunod naming dadaanan. Pero nandito na kami, kaya kailangan lang namin ituloy ang biyahe.
Habang palala ng palala ang kondisyon ng daan, nagdesisyon na rin si Christian na paliparin ang drone para makakuha na rin kami ng mga aerial shot. Habang lumilipad ang drone, tuloy-tuloy pa rin kami sa pag-akyat, pero dahil sobrang maputik at madulas ang daan, halos pahinto-hinto na ako sa pagmamaneho. Kahit inaalalayan ako ng tour guide, hirap na hirap pa rin ako kontrolin ng motor. At ayun na nga, sa pangalawang pagkakataong ito, nakuhaan pa ng drone yung pangalawang pagbagsak ko. Hindi na talaga kinaya ng gulong ang sobrang putik at nawalan na rin ako ng balanse. Buti na lang mabilis ako linapitan ng tour guide at ni Jaytan para tulungan. Kung wala sila, talagang mas mahihirapan akong itayo ang big bike sa ganitong klase ng daan. Sa totoo lang, imbis na mainis kami, nagtatawanan na lang kaming lahat. Ganito lang talaga siguro ang adventure. Hindi lahat ng plano mo ang masusunod. Minsan ang mga hindi inaasahang pangyayari pa ang mas nagiging masayang kwento pagkatapos ng biyahe. Pero hindi pa rin kami sumuko. Pagkatapos may tayo yung motor, huminga lang kami ng sandali at itinuloy pa rin namin ang pag-akyat papuntang Sonyo camping site. Pagkatapos ng pangalawang pagbagsak, sinubukan ko pa rin iabante ang aking motor. Pero sa mga unang metro pa lang, ramdam ko na kaagad na hindi ko talaga kaya. Kahit nasa tabi ko pa ang tour guide at inaalalayan ako. Hirap na rin ako talagang kontrolin ng motor. Sobrang madulas na rin ang daan at ayoko na rin talagang ipilit dahil baka sa pangatlong pagkakataon ay tumumba na naman ako. Doon ko na nasabi sa tour guide na, "Boss, ikaw na muna mag-drive." Aminado akong hindi ko talaga kaya sa punto na iyon. Mas mabuti nang ibigay muna natin sa masanay kaysa ipilit at mapahamak pa kami. Kaya bumaba muna ako sa motor at naglakad na lang paakyat habang minamaneho ng tour guide ang aking motor. Sa isip ko, ang importante lang naman ay makarating kami ng ligtas sa campsite. Minsan, hindi sukatan ng pagiging rider ang pagpipilit. Mas mahalaga talaga marunong tayo magdesisyon kung kailan natin kailangan humingi ng tulong. Habang nagpapahinga ako sa Sonyo camping site, hindi nagtagal at dumating na rin sila Jaytan at si Christian. Pareho silang basa ng ambon sa biyahe, pero ang mahalaga, ligtas kaming lahat nakarating. Malakas pa rin ang hangin at ramdam pa rin namin ang sama ng panahon. Kaya imbis na maglibot, nagpahinga muna kami at hinayaang makabawi ang aming katawan matapos ang lahat ng hirap na pinagdaanan namin sa daan. Tahimik kaming nakaupo at pinagmamasdan ng paligid habang naghihintay na bumuti ang panahon. At sa isip ko, sana ito nang simula ng magandang bahagi ng aming adventure. Makalipas ang ilang sandali ay unti-unti na rin bumuti ang panahon. Humina na ang hangin at unti-unti na rin lumiwanag ang paligid. Hindi na namin pinalagpas ang pagkakataon. Agad kaming nagkape ni Jaytan habang pinagmamasdan ang magandang tanawin sa aming harapan. Mula sa kinaroroonan namin, kitang-kita rin ang malawak na tanawin ng Montalban at Bulacan. Sa mga sandaling iyon, wala nang kailangan sabihin. Sapat na ang mainit na kape, malamig na hangin at tanawing bihira mong makita araw-araw. Doon namin naisip na minsan ang pinakamagandang ganding pala sa pinakamahirap na biyahe ay hindi lang ang destinasyon, kundi ang mga sandaling tahimik kang nakaupo at pinapahalagahan mo ang lahat ng pinagdaanan mo para makarating doon. Habang unti-unting bumubuti ang panahon, sinubukan na rin ni Christian na magpalipad ng drone para makakuha na rin ng ilang aerial shot. Pero dahil hindi pa rin ganap na maganda ang panahon at malakas pa rin ang hangin, kaya naman limitado na lang din ang naging lipad ng aming drone. Ganun pa man, kung anong makikita nyo sa mga aerial shot na ito, iyon talaga ang tunay na itsura ng Sonyo camping site. Walang espesyal na panahon, walang perpektong sikat ng araw. Kung paano namin ito nakita sa araw na iyon, ganun din ang gusto namin ipakita sa inyo. Dahil para sa amin, mas maganda ang isang lugar kung ipapakita natin ang tunay na anyo nito. Pagsapit ng gabi naman, tsaka namin nakita ang magandang dahilan kung bakit dinarayo ang Sonyo camping site. Mula sa itaas ay kitang-kita ang napakalawak na city lights na kumikislap sa ibaba. Parang mga bituin pero nasa lupa. Tahimik kaming nakatanaw habang unti-unting napapalitan ng paghanga ang lahat ng pagod na naramdaman namin sa biyahe. Doon ko tuluyan na intindihan kung bakit handang tiisin ng maraming riders at campers ang hirap ng daan para lang makarating dito. Dahil may tanawing hindi mo mabibili. Kailangan mo talagang paghirapan bago mo maranasan. At sa gabing iyon, bawat kilometro ng biyahe ay naging sulit at dumating na rin ang oras para magpaalam sa Sonyo camping site at simulan na rin ang biyahe pauwi. Hindi naging madali ang adventure na ito. 2 beses akong bumagsak, ilang beses akong nahirapan at dumating pa sa puntong kailangan kong huminto at tanggapin na kailangan ko ng tulong. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, wala akong pinagsisihan. Sa halip, mas nagpapasalamat ako sa karanasang ito dahil sa bawat biyahe ay may tinuturo sa atin. Minsan, hindi sapat ang lakas ng loob. Kailangan din natin ng tamang paghahanda, tamang
desisyon at ang tapang na tanggapin ang sarili mong limitasyon. At iyon ang pinakamahalagang aral na inuwi ko mula sa adventure na ito. Maraming salamat sa inyong pagsama sa unang vlog na ito. Kung nagustuhan ninyo ang naging biyahe namin, huwag niyong kalimutan i-like yung video, mag-subscribe sa channel at samahan niyo ako sa mga susunod nating adventure. Hanggang sa muli, ito si Sir Nats. Kita-kits tayo sa mga susunod na biyahe.